hearing proper, which is a Senate, yun po ay gagawin po yan ng prosecution panel. So sa ngayon po, wala pa pong binoboto na prosecution kung sino po ang bubuo po ng 11-man prosecution panel sa nahaharap po sa Senado. Kasi yan po mangyayari lamang pag ito pong tinatalakay ngayon na impeachment complaint sa Committee on Justice, pag ito po ay napagbotohan na vote ng mga miyembro po ng Kamara at ito po ay inendorso na sa Senado. So pag yan po ay na-endorso na, magbobotohan na po kung sino po ang bubuo ng 11 prosecution panel na haharap po sa Senado. Pwede mangyari yan sa 29, Miyerkules? Ay sa 29 po, ang po pwede lamang pong mangyari ay kung wala na pong iba pa kaming tatalakayin, kung hindi na po mag-e-extend ng another day for hearing, ang mangyayari po doon, ang pagbobotohan lamang doon ay yung sufficiency in, kung meron pong determination of probable cause. So, pagkatapos po niyan, pag na-determine na po ng committee, magpe-prepare na po ang committee ng committee report at ito po ay ifo-forward sa Committee on Rules. Para ang Committee on Rules po, isa-set po ito kung kailan po ito isasama sa agenda para mapagbutuhan po sa plenaryo ng lahat po ng mga congressman para makakalakip po ng one-third vote. Pag hindi po kami nakakuha ng one-third vote, dismiss po ang kaso. So siguro, let's go to NBI Director Tibag. Teka, nakangiti yung mga cameraman eh. Ano bang gustong itanong muna kay NBI? Yung sa impeachment? O dun sa mas, alam ninyo? Sige po, Director. Oo, without... Sa ngalan daw ng media, may nagbigay sa akin, itanong ko raw. Unahin ko na kasi kasamahan natin sa media. Meron pong binanggit doon na hindi masyadong maganda. Kung sinabing large lang, matutuwa ang isang lalaki. Pero ang nabanggit at large, sabi naman ng kasamahan natin sa media, hindi raw siya yung Michael Pahati na tinutukoy doon. Nakapangalan naman niya kasi iba daw kanyang middle name. Director, ano pong masabi? Magandang umaga po. Una sa lahat, maraming salamat po sa inyong imbitasyon at para po doon sa katanungan sa atin, kausap ko po si Michael Pahati na reporter at yan o, kakilala ko na matagal na. Hindi ho siya yun dahil tama po, di siya apelyido at saka ang buong pangalan niya, Romel Michael Pahatin po. Yung pong Michael Pahatin na nandoon sa dokumento na aming nakuha, base rin sa naging pagsusuri, pagsisiyasat at trade na ginawa namin, ay ibang tao po. At pangako ko nga po kay dito sa Michael Pahati na reporter na kaibigan natin na taga-media na babanggitin ko yun. Kaya kahit di po na itanong, ay talagang liliwanagin ko na hindi po siya yun. Ano po? He may be large, but he is not at large. But anyway, kayo po ba'y nagulat? Maliit lang naman ng Pilipinas, ano? So, I suppose, kilala niyo ng matagal si dating congressman, dating Secretary Mike Defensor at ang kanyang asawa sa ibang mga pagkakataon. Kayo po ba'y nagulat na lumutang o nakita ang kanyang mga pangalan doon sa inyong na-operate na hindi ko alam exactly kung paano i-describe yung lugar na inyo pong pinuntahan? Well, siguro po, to put it in context, no? Liwanagin po natin yung pangyayari na yan. Yung pong lugar na yun, yung Chicago KTV, was registered as a family KTV. Pero meron pong mga report na sa amin na ito ay nagiging pugad po ng prostitusyon at ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya bilang mandato po ng NBI ay kami po ay nag-surveillance. For 3 weeks we are doing a surveillance doon sa lugar na yon. Nagpadala kami ng mga assets namin to personally check kung meron ng mga nangyayari na gano'n. At nung nag-positive po na may report nga na gano'n na meron talagang nangyayari na human violation ng anti-human trafficking law at ng dangerous drug law, nagkasa po kami ng isang operasyon nung Martes po
Martes pa po ito nangyari, pero pumutok yung balita kahapon dahil pre-process po namin maigi muna. Kasi ang nangyayari po niyan, pag kami may naging nahuli, mapapansin po ninyo, hindi namin inire-report kagad dyan hanggat hindi po namin na-inquest yung mga personalidad na involved. At ganoon nga po nangyari, nung pumasok po kami doon sa lugar, si TV, doon po sa Cliff Point Square, ang tawag dyan, nakita namin that there are 54 individuals na victims po ng human trafficking. Ito po ay rescue at entrapment operation. At hindi lang naman po ang NBI ang dumating dyan, kasama po namin ang social workers ng City of Pasig at naka-coordinate po ito sa City of Pasig. Hindi po ito gawa lang ng NBI o gawa-gawa lamang na ngayon nagkataon na yung Cliff Point Development Corporation, ang chairman ng kumpanya ay si dating Congressman Mike Defensor, ang presidente po ay si Julie Defensor. At yung treasurer, yung anak po niya. Ngayon, kung mapapansin po ninyo, ang sinampahan po ng kaso ay yung asawa at anak niya at hindi po siya kasama, hindi pa siya kasama, kasi po, yung Serene po, nakita namin yung dokumento ng Serene na ang nakalagay doon, Serene doing the business style of Blue Hotel. Sapagkat yung Serene, ang presidente at chairman po ay yung asawa ni Congressman Mike Defensor at yung treasurer, yung anak po niya. Meron pong lease contract nga sila doon sa Chicago KTV. Nung tinignan namin po yung mga opisyal at treasurer rito ng Chicago KTV, Cherry Del Rosario, ay incorporator din nung Cliff Point. Meron pong gano'n, may sanga-sanga na interlocking directors, owners, and officers. Ang malinaw po, nung pumasok kami doon sa KTV, malinaw na meron pong nangyayari na sexual trade that qualifies human trafficking. Paano po ba nangyayari yung human trafficking? 3 elemento po yan. Yung pong tinatawag dyan, yung act, yung pong motive yan, sinasabi, at yung purpose. Paano po ginagawa? Recruitment. So para po hindi na natin palawigin, recruitment. Sabihin, nag-recruit ako ng mga kababaihan, magtrabaho kayo rito sa aming KTV na ang tawag na ngayon, hindi na po GRO, Customer, CCA na Customer Care Assistant. Upgrade na po. Ano po? So recruitment, first element. Second element po, yung may pananakot ba, pamimilit, yun po yung sinasabi ni Congressman Mike Defensor. Wala namang pilitan dyan eh. Pero ang nakalimutan po niya, isa rin sa elemento, kung meron pong fraud, yung pong pagyayaya sa'yo, and they prey upon your pagiging mahirap, kailangan mo ng pera, kakausapin ka, customer care assistant ka, pero gusto mo bang kumita ng extra? O meron tayong bisita rito, may gusto sa'yo eh. Kasama po yun na element. Hindi pong pilitan lang, uy, makipagtali ka dyan sa lalaki na yan. Kasama po na element yun. At ano po ang ending, ang purpose? Sexual exploitation, prostitution. 3 elemento ng human trafficking, pasok po. So meron po, hindi po ba? Saan nangyari? Doon po sa KTV na Chicago, na tama po. May lease contract with Serene Development Corporation. Yun po yung sa ground floor. Nung pinasok po namin dyan, merong hagdanan papuntang second floor at nung umakyat kami, yun na po yung Blue Hotel na pinapatakbo ng Serene Corporation na ang presidente at chairman ay ang asawa niya at ang treasurer yung anak niya. Anong sabi po ni Mike Defensor doon sa interview niya kagabi doon sa isang istasyon? Matagal nang hininto yan, 2019 na. Pero nung tinanong, sino pinagpasan, hindi nila masabi. Kasi nungalingan po. Hawak ko po ang dokumento, ang lease contract was signed 2025, ang nakapirma, asawa po niya. At ang business permit po nila sa Pasig, si Rin pa rin, for 2026. Sino po kayo na nagsisinungaling? Daw ay challenge by Defensor. Pati po yung asawa niya, huwag nating dalhin sa usapin ng politika at huwag mong sabihin na dinala ko ang pamilya mo dahil sa politika. Ikaw ang naglagay sa pamilya mo dyan sa negosyong yan.
Just to give you a background pati, nung aming tinitrace back ang history, ang pangalan pala nito ay Beneto Luna, yung KTV. At yung taas, Luna Hotel, na nagsimula noong 2017. Napansin ko, nung kami pumasok doon, nakalagay pa nga rin yung mga tropilo na Beneto Luna. At may aquarium. So, all the elements of human trafficking was there. Ngayon, ito po ba'y politika? Sila po ang magsabi. Hanggat maaari nga, kung hindi naman involved, hindi naman po namin isinasabi. May mga binanggit po nga silang pangalan na wala doon sa dokumento, hindi namin isinama muna sa kaso. Bakit po? Dahil ang NBI, mag-iimbestiga muna kami. Hindi muna namin sinama yung Cliff Point Development Corporation dahil malinaw doon sa lease contract ng Sirin at ng Chicago, sila yung magkakausap. Yun nga lamang, nung kami na pong iniimbestigahan, mas malinaw ngayon na may interlocking directors, interlocking owners, interlocking officers. So, sabihin, alam. Tsaka, kung mapansin nyo yung interview ni kagalang-galang Mike Defensor, alam na alam niya yung mga operation eh. Sabi nga niya, marami pang ibang club dyan, but ito lang yung pinapasok, politika to. Well, nagkataon nandiyan dyan kayo. Huwag nating ilihis na gawin natin politika at trabaho po ng National Bureau of Investigation na hulihin at padalagutin ang mga lumalabag sa batas. At sabi niya, puro politika daw ang inaasikaso ng NBI. You check my track record from February 23 until today kung ano yung mga hinuli namin. Meron po kami mga hinuli, violation ng USAID, ng LabScam, mga foreigners po na nagbabiolate ng immigration law, naghahanap buhay dito ng illegal. Pati nga po pagtitinda ng dog meat ng mga Vietnamese, sinuli namin. Yung mga peke po na anti-rabies, sinuli po namin. In my more than 50 days po dito, i-check niyo po yung track record. This is yung sinasabi po ni former Congressman Mike Defensor is very unfair to the men and women of NBI and the law enforcement. Huwag po nating insultuhin yung ating mga kasama na nanunungkulan. Ako ngayon ang magsasabi, kung may personal ka sa akin, dahil iniisip kong pinupolitika kita, huwag nating idamay yung mararangal na nanunungkulan sa National Bureau of Investigation. At lahat po kami doon, ginagawa naming marangal yung trabaho po namin. Hindi po kasalanan ng NBI na yung asawa at anak mo ay mapasama sa kaso dahil inilagay mo sila sa hanap buhay na kailangan mo ipapadagutin. Eh na lang po. Ito na lang, balikan natin ha. Number 1, sabi niya 2019 huminto na. Nung tinatanong kanino pinasa, wala. Under the rules of court, the best evidence rule is the document unless you prove it that the document is fake. Eh galing po ng SEC. Galing po ng City Hall ng Pasig. At hindi lang po NBI ang pumasok. Nakita niyo po yung video, may kasama kaming media para masiguro na walang abusong mangyayari. At kasama namin ng CSWD. Nakipag-coordinate po kami sa City of Pasig. Nakipag-coordinate po kami sa Barangay Ugong. Nandun po yung mga barangay officials. May body camera na nakakabit. Nandun po lahat. So ngayon po, siya ang nagdadala sa politika. May mga sinasabi, 1,000 employees na nawalan ng trabaho. Huwag natin pagsamantalahan yung ating mahihirap na kababayan na ipasok sila sa illegal na gawain. Because kami po, bilang nanunungkulan sa gobyerno, ang mandato po namin proteksyonan ang bawat isa nating kababayan. Uulitin ko lang po, sabi niya wala namang pilitan nangyayari dyan eh. Lalaki po ako. I'm reading between the lines. Ang iniisip niya siguro kung saan pumapayag yung mga babae nandiyan. Pero ang nakalimutan mong elemento, Congressman Mike Defensor, is through fraud and machination na in-encourage mong gumawa ng isang prostitusyon yung tao, that is human trafficking. So, dadagdag ko lang po, last na. Yung drugs naman po, nung nakita, yan po, plain view yan. Pagpasok namin doon sa private room, nakalatag sa lamesa yung droga. At pumapasok pa lang po ako sa pintuan, na ang layo, nandun po siguro yung pinakang-private room, amoy na po yung illegal na droga. And you are allowing it to happen. So, yun lang po. Salamat po. Director, may nabanggit kayong isang bagay na elemento ng prostitution. Para doon may innocence or ignorance. Ano pong kinalaman ng aquarium?
para masabing may prostitusyon na nagaganap. Ano po ba yung aquarium? Doon na po papasok yun na namimili eh. May salamin po yan. Pinagbawal na yan eh. Sa human trafficking, bawal yung may ganyan. Allowed talaga naman po na magkaroon ng KTV for fun. Pero yung ilalako mo, para mo inilalako yung mga babae eh. Para mong ginagawa na object eh. That is the very purpose of anti-human trafficking eh. Sa mga hindi po nakakapasok sa gano'n, makakapanood ng balita. Pakidescribe po kano yung aquarium na yun. Pagpasok po, ang term po ron, aquarium dahil salamin eh. Tapos makikita mo, nandun yung, nakaupo dun yung mga babae. Tapos yung mga darating na potential na mga customer, mamimili doon, kakausapin yung pinakang, ang tawag doon, ang pamasang, pero yung parang sila yung manager na tinatawag, magta-transaksyon. Pag nayari na yung transaksyon, daan na sa backdoor, akyat na. Yung taas po, mga kama ha. Hotel talaga siya. Meron pa isang violation na hindi namin naisama, na iahabol namin under the Tourism Act of 2009. Kung meron pong foreigner na mag-check-in at hotel operation ka, kailangan kunin mo yung passport, kuhain mo ng copy at i-record mo. Eh meron pong Taiwanese na nag-avail ng sexual service po sa isa po sa mga nandoon sa 54 po. Yung 54 po, kaya po nag-announce din ako, sinabi ko dun sa mga nagso-social media na huwag ibandera yung mga pangalan ng mga 54 na victims because they are rescued. And under the anti-human trafficking law, pag ginawa mo yan, you are also liable. And we are investigating. Kami po ng CSWD ng Pasig, galing po doon sa nangyari na yan. Kung sino man yung nag-leak ng mga dokumento na yan, ano po. Okay lang siguro yung mga akusado, there be the inquest, yung mga nakalagay kaya at large yun, because they are the officers when we check the documents. So, pinail po namin yun. Meron bang minors na na-discover doon sa Well, KTV? upon validation po, doon sa mga ID ipresent, wala pong minors. Pero sa NBI po, we will dig deeper. Kasi dali pong kumuha, so we're checking kung may mga peki pong dokumento na ipresenta. Tama, maganda po yung tanong nyo, bakit kung may minors, if one of them is below 18, automatically, qualified na po yun na human trafficking. Pero yung kaso lang po mismo ng human trafficking, that is a non-bailable offense po. Isa-subject po ba sila sa yung mga biktima na tawag doon? Yung check-up, baka nagtataglay na sila ng mga hindi kaaya-ayang karamdaman na nakuha doon sa kanilang ginagawang paglilingkod sa kalalakihan. Well, una po, meron kaming behavioral science department sa NBI. If they want to avail of it, they will avail of it. But ang care po niyan, we will endorse it to the CSWD of Pasig. Pero, speaking of that, kung isasabit naalala ko lang sa pagsusuri, saan kayo nakakita ng KTV bar may mga pregnancy test na kailangan mag-pregnancy test muna yung babae bago makapasok. Ibig sabihin talagang ginawan po nila ng ecosystems to do prostitution. So, nakakalungkot po to. I will not wish it to any family na ma-involve masama sa ganitong kaso. Pero kami po mismo sa law enforcement, our hands are tied. Kailangan gawin namin. Marami po siya tinuturo lugar, then I encourage him. Samahan niya kami. Ituro niya sa amin kung ano yung lugar pa na may ganyan at sasalakay po namin, i-rape po namin. Director, speaking of lugar, ang alam natin yung base dun sa nakalap natin mga impormasyon, ang unang branch nitong KTV na ito ay dito sa Quezon City. Kasama ba ito sa iniimbestigahan po ninyo? At operational pa ba yung branch nila dito sa Quezon City as we speak? Well, una po sa lahat naman po we monitor everything. We follow leads, we follow reports. So kung yan po naka-report sa amin, hindi ko na lang po sasabihin kung how we do it. We are protecting po yung integrity ng operation at the same time, the safety of our operative officers. So ganun po yung sistema namin yan. But it's an assurance to everyone, to the public, that ang NBI po, magtatrabaho kami ng parehas. Wala pong kulay ng politika. Hindi naman po ako nasa politika. Nasa law enforcement po tayo ngayon. What I want to promote is law and order. Ngayon, ako naman po, nandiyan na yung kaso eh.
Huwag niyong dali sa social media yung usapan. Calling out my name, sasabihin ako mismo, si Atty. Melvin, si Atty. Matibag, sabi ng asawa niyo sa statement, edi sagutin natin. O nung in-interview si Congressman Mike, ngayon na lang, I'm pointing out. Sabi mo, 2019 huminto na. Why do you have a business permit ng 2076? At bakit yung lease contract nyo with Chicago KTV 2025? Kung wala na talagang operation, dapat wala na yan. Eh, ang sasabihin ko, ano mo bang susundan natin bilang investigador? Congressman, alam din nila yan. Nasusundan natin. Dokumento. Kung ano yung nangyari. So, isa lang po natin. May nangyari, hindi naman niya tinanggi na merong nangyari prostitution na naganap. Ang sabi lang niya, walang pilitan. So, may nangyari. So, paano ni recruitment? First element, di ba? Na nag-recruit. Second element, means, di ba? Pumasok doon na ang trabaho, customer care assistant. Tapos, in-encourage mo by offering money. Second element. Pangatlo, purpose, para makipagtalik. Prostitution. All the elements are present. Hindi naman tinanggi yun. Ang tinatanggi nila, matagal na raw wala sa kanila, hindi sila. O, eto ngayon. The document is speaking. 2026, may business permit kayo, Cyril Corporation, under the business style of Blue Hotel. So, paano ngayon? I think that the case is clear. Director, ang estado nila ngayon, yung hindi nahuli, ang tawag ay at large. Anong ibig sabihin nito? Aktibo pa silang hinahanap o hihintayin pa yung arrest warrant? Hihintayin po yung arrest warrant kasi hindi po sila nahuli. Kung sila po yung nandun sa lugar at official sila, pwede po nating isama. Pero they have to respond. At sa akin nga po, may mga nakadetain po, yung mga nagtatrabaho ron na nahuli namin at identified. Nag-statement na rin po yung mga victims eh. Tinuro na yung mga managers at identify kung sino yung na-availan ng sexual service noong time na yun, ang gabi na yun. So, So, walang you plan bail to file a case against former congressman. We are looking at the ties of the Cliff Point Development Corporation, tsaka siya, kasi interlocking nga, if we have sufficient evidence to prove the isang grupo talaga, isang operation, we will not hesitate to include him. Anyway, he is challenging na siya na lang yung kasuhan. So, we are checking on that. Kung dapat siyang makasuhan. Okay. Director, kanina, may natutunan ako sa paliwanag ni Congressman Chua nung sinagot niya na maaring yung pinag-uusapang potential crime ay hindi saklaw nung panong impeachable pa, yung isang impeachable official. Ang sagot niya, kasi ini-establish yung record, yung kasaysayan kung bakit nagkaroon ng ganito ganoon. Ang tanong ko po sa inyo, kaugnay sa kasong yan ni Ginoong Mike Defensor, tiningnan niyo rin po bang background nila na nung mga nakalipas na panahon, kung sila po ba'y madalas na nagsisimba tuwing araw ng linggo o kaya naman may pagkakasangkot na rin sa ganitong tila ginagamit ang alindog ng kababaihan? Well, tinitingnan po namin yung history. Ang tinitingnan namin, sino ba yung may-ari ng binetulunan noon at ano yung Luna Hotel. So if we try to establish yung mga connections na yun, that will be a basis. Pero naman po yung behavior naman, yung mga pagsisimba, tsaka yung mga dating gawain, and that is to establish somehow the credibility na later on pa naman po papasok yan, doon pa po siguro sa court. Ano? Pero maganda po yung point niya kasi sa akin, kagaya ko, tinitingnan nila sa akin is dati kong politiko, nasa PDP laban ako. Hindi dapat nga matuwa sila dahil kakampi ko dati na ako kaya nga nagkaroon sila ng PDP laban dahil kay Tony Matibag. Dapat yun yung tingnan. And speaking of that, na yung po tinitingnan, ako po, abogado tayo. Kayo po, tanungin ko. And I direct this question to Mike Defensor and to his wife and the entire family at sa inyo po lahat na kasama na lahat from whatever source. I direct this question. Put yourself na kayo ho may-ari ng isang establishmento. Kayo po, halimbawa, kayo ang may-ari nito. At ipinaupahan niyo po sa akin. Na ginamit ko po itong drug den, prostitution den. Lihis doon sa ating agreement na bawal magdala ng ganun. Pero wala kayong magawa dahil malakas ako eh. Bigla po akong nireid ng NBI, ng pulis, sinuli ko. Magagalit po ba kayo rin sa nang huli o matutuwa kayo? Hindi po ba dapat tutuwa si Mike Defensor na sila yung may-ari ng lugar, pinaupahan nila, ginamit pala sa kasamaan, at hinuli ng NBI, baka dapat tinawagan ako ni Mike Defensor, salamat, at hininto nyo ang illegal na gawin niya. Hindi eh.
sinabi niya, politika to. Yun po yun, napanood ko yung interview niya eh. Ang nakakatuwa lang po sa interview niya, sa lahat ng sinabi niya doon sa interview na nung ina-analyze ko, Kong Joel, ang nagustuhan ko lang at paari ko sang ayunan, baka mas maganda si Manggaling. Matalinong tao daw si Atty. Matibag. So, baka doon ako mag-agree. Pero kung sasabihin po ni Kong Joel na oo, baka at least may confirmation sa ibang tao. Pero siya ho nagsabi noon. Director, yung lugar po na yon sits on a sequestered property kung hindi ako nagkakamali po. At yung lugar po na yon, isang building po yon, di po ba? At merong iba-ibang mga establishmento. Ibig pong sabihin, yung kabuuan ba ng compound, na-establish na ba natin na pag-aari ni dating congressman at yung mga ibang mga establishmentong nandun, siya rin po bang nagpapatakbo? Yun na po yung sinasabi niya. That is tinatawag na Cliff Point Square na Cliff Point Development Corporation. Hindi ko maintindihan yung sagot niya nung kayo ba nagpapaupa? Para lang may ilihis na siguro. Sabi niya, hindi gobyerno nagpapaupa niyan. Teka muna. That is government sequestered by PCGG, but yung Cliff Point Development na ikaw ang chairman at pamilya mo mga miyembro, kayo ang umuupa. At pinasablish doon, nagtayo kayo ng mga establishment. Tama yun. May 7-Eleven, may Korean restaurant. Okay lang yun, wala silang illegal na ginagawa eh. Pero wag nating ilihis. Congressman Mike, please, wag nating ilihis to. Wag nating sabihin na politika ito. Ang hirap po ng paliwanag eh. Sagutin mo lang, elements. Meron ba? Ulitin ko ulit, paulit-ulit na po tayo ha. Tingin mo ba mayroong human trafficking? Ano ba yung elements? Diba? Nag-recruit. Diba? Kinumbinsi nyo para sumalang sa prostitution at makakuha kayo ng bayad. Hindi naman niya tinanggi. Now I challenge Attorney Mike and his wife, itanggi ninyo. Sabihin nyo na walang nangyaring ganon. And next, sabihin nyo, wala kayo kinalaman, but the document speaks for itself. So, maganda po yung tanong nyo kasi issue rin po yan na aming titingnan ngayon dahil apparently there is an information from the local government na ayaw na nilang bigyan sa susunod ng permit because they cannot show already the extension of the lease contract between PCGG, the government, and this corporation. So, it's about time to be reviewed. O, ito na naman, baka sabihin, inaalisan na ng hanap buhay. Alam naman natin, pag nagdenda ang kontrata, kailangan i-renew mo at ang contractual obligation mo is always mutual. That is agreement of both parties. Wala pong pilitan. Walang pilitan, walang pananakot, walang fraud or machination. Alam po natin lahat yan. Ano po? So maraming salamat po. Director, yung ganitong sa pagkakaalam natin, simpleng pagkakaalam, ang ganyang prostitution din, nag-ooperate yan, parang, again, ang ating knowledge nagmumula doon sa raid ng mga pogo sa Pampanga at saka doon sa Tarlac. Merong armadong component, may bantay. May nahuli po ba kayo, mga bouncer ba ang tawag doon, mga security personnel? Mabibilis nga po, sa totoo, yung mga bouncer, nung nagpasok kami ng raid, nawala na lahat eh. Gusto ko sana nga ma-interview, makuha lahat. Isa lang yung security na aming na-interview doon. Nakuha namin. Yung mga bouncer siguro, nung nakitang may maraming sasakyan na dumating, bigla na nagpiglasan, nawala lahat. Pero kayo po ay NBI. I suppose na bago dumating yung main troop na magre-raid, nakuha niyo na video o larawan ng lugar? Meron na po, na-casing na po yan, kumpleto na po yan. Kaya rin mga naka-bodycam nga po, at saka nagsama rin kami ng media to make sure na walang abuses na mangyayari. Kasi I'm sure, with the complication, pwede palabasin na nag-abuso kami. Kasi nakita ko nga po yung statement ng PDP na Gestapo-like daw. Nagsalita po yung attorney na, sino nga to? Si attorney Topacio na inabuso raw. Hindi ko masyadong maalala. Malaking tao yan si attorney Topacio pero minsan nagtataka ko parang maliit yung pag-unawa niya sa mga pangyayari. Ano po, no? So, Gestapo like daw, kita nyo naman po yung video, kayo humusga kung may pag-aabusong ginawa ang mga NBI po. Ano po? Yun po, so kung nakunin ng larawan bago dumating yung raiding team o yung casing, yung build-up, bago kayo umatake, o nag-raid, sorry, hindi umatake, meron po narinig kasi na para daw mukhang dating Marines, yung mga security ron. May mga impormasyon kayong ganon?
ang balak po namin mag-issue ng cyber warrant para ma-check po natin yan. Ano naman po ngayon yan, nasara naman yan. We are being held by the local government of Pasig na i-secure po yung area. Po. So ilan po yung mga security na nakatakas? Ang nakita ko sa labas, mayroong mga nakaitim na ron, na nawala bigla, parang mga 3 o 4 yan. Pero yung isang nakabarong na nakabantay mismo ron sa pintuan, yun nakausap namin. Pero medyo maedad na. Maedad na yung isa. So, parang ini-interview naman namin, tsaka nagpa-follow up po kami dun sa mga impormasyon ukol sa kanila. Director, sa next hearing ng House Committee on Justice, kayo po ang kaharap? Ako po, kasama po yung mga nag-imbestiga nung panahon na ako'y wala pa po roon. Can you tell, ano yung pwede niyo i-reveal dito ngayon na without preempting yung sasabihin niyo sa Well, Wednesday? una po sa lahat, the National Bureau of Investigation at that time conducted investigation on that matter, yung sa threat po na ginawa ni Vice President Sara kay Presidente Bongbong at kay First Lady po at kay Speaker. So, inimbestigahan po yan. Including po yung mga yung digital po, yung mga pronouncement po na nasa social media, tiningnan po yan. And alam naman na po natin that there was a case filed by NBI before the National Prosecution Service of DOJ. So that will cover testimony, and we will also bring the documents at saka video recordings na pina-authenticate po sa National Bureau of Investigation. Ano yung pwede niyo sabihin niya? Well, una-una, yun nga po, we filed a case sa National Prosecution Service with DOJ because ang findings po ng ating investigating team at that time is there was really a violation of the revised penal code sa grave threat at saka po inciting to sedition, pumasok din po. Yun po yung findings ng ating pong investigating team noon po. Sige, bago magtanong natin kasama sa media, pagbigyan ko nito, media rin po nag-message Magkano daw po yung sinisingil at yung may diskwento sa mga senior citizen? Yung kay yung sa Chicago Well, nagre-raise po. Ang sabi nga, iba-iba po may nagsabi may 5,000 pero parang yung findings, parang yung 5,000 parang tip lang daw yun Pero parang ang totoo daw ng mga presyo, 15 to 20,000, depende paano po. Mga high-end na kotse po yung nasa labas Nung pinasok po namin, special plates pa. Yung mga quadruple na na numero. Tsaka, medyo high-end po talaga. Hindi naman ito yung club na nandyan lang sa tabi-tabi, sa Abinida or sa, sa Cubao. No insult to those area, Pero ito, exclusive Kailangan mong dayuhin. Kung ikaw nag-jeep lang, medyo malayo lalakarin mo para makarating ka. Pawis na pawis ka na. So, ando doon po siya. Exclusive siya na lugar. Kaya nakakapagtaka rin na may hotel, parang wala namang mag-check-in doon. So talagang yung binabanggit po ninyo, nung yun ay Bineto Luna pa at Luna Hotel, mukhang that setup was there doon pa man. Opo, complete service na. Kumbaga sa, sa drug din, kumpleto na yung serbisyo. Pag binili mo yung droga, kumpleto na yung paraphernalia, pati lugar na gagamitan, meron ka na. Balikan ko lang po, Director, yung sa usapin ng impeachment. And again, without any intent of preempting your testimony on the 29th during the hearing. Gusto lang po naming malaman kung iniimbestigahan po ng Bureau itong usapin na ito, yung pagbabanta di umano ng pangalawang Pangulo. Dumating ba tayo dun sa punto na natukoy natin kung sino yung sinasabi niya na kinontrata niya, na isagawa yung kanyang plano? Well, una po sa lahat naman ng papasok sa NBI na threat or anything to anyone, not only the President or any official, sa lahat po, pag pumasok, i-investigahan po namin yan. And we can do that po to proprio, po. So, nung sinabi po yan, may mga investigation at least po na tinitingnan. Of course, as of now, hindi naman po na-identify. But that's one angle also, na kung may ganon, kailangan investigahan, po. Sa katunayan, nag-submit naman ng counter-affidavit doon si Vice President at meron din siyang complaint. We follow that lead also. Tinitingnan din namin kasi meron siyang binabanggit na Oplan Romanov na sinasabi na Romanov, yung parang sinasabi. So, tinitingnan din po namin yun. Tinitingnan din namin yung mga naging
nagbasa po kami ng mga reports, social media, lahat, postings, na nagre-request pala siya na mag-jogging doon sa loob ng Batasan Complex at that time. And there was a lead na sinasabi na pag nag-jogging siya ron, there will be an attempt. So lahat po yan, tinignan po namin. Yung term na Romanov, kami pong nakabasa ng konti na kasaysayan. Ito yung yung Tsar ng Russia. Ay, alam naman po natin kung sinong mahilig sa mga Russian na salita. At nanggaling naman ako dyan, nakasama natin yan. Hindi ko nga makalimutan yung mga salita pa na, I have crossed the bridge of Rubicon. And from this point forward, there is no turning back. Alam na natin naman yun eh. So kasama po sa tinitingnan natin yan. So may interpretation po kayo as a law enforcer and an investigator dun sa paggamit ng term na Romanov as a description of what she will do. Meron po, pero I'd rather keep it muna sa akin hanggang di po natin na-solidify yung ating pong mga juries. Alam niyo po, tayo sa law enforcement, may mga hunch tayo na tinatawag. At saka, we go back doon sa mga pinagdaanan natin at nagiging basehan po natin ang ating investigasyon at mga operasyon. So, meron po, pero I cannot give the details yet. Ano po? Ay, yung mga gusto magtanong sa ating kasama sa media, sige. Pakilakasan lang ng boses para marinig natin. Sige po. Sige. Hi, good morning po, Director Rolando Nang from Manila Standard. Director, okay lang po ba kung tanong about your comment dun sa mga pinagsasabi ni Congressman Defensor on the other sources na interviews na binigay sa kanya? Kasi, would you assume, based on his rhetoric, na guilty siya or yung family niya based on mga statements niya na patungkol dun po sa involvement niya dun sa KTV bar sa hotel mismo, dun sa... Well, unang-una po, kami ni Com Joel, para sa kaming lawyer, mayroong rules yan eh, no? Pag general denial, walang kwenta yan eh. That's the weakest argument. Tsaka yung dinideflect mo lang, sinasabi mo, politika yan. What I want to hear is sabihin mo, walang human trafficking dito. At pangalawa, hindi kami ang may-ari niyan. So, wala akong narinig na gano'n. Ang narinig ko lang, personal, politika to, kasi maingay ako sa politika, at bakit pamilya ko sinasama. Those are all weak arguments. You appeal to the emotions of the people na pwedeng isipin ng tao, talaga naman si NBI Director, ba't nga naman sinama yung asawa at anak? Una-una po, hindi ako ang naglagay sa asawa at anak niya dyan, sa sitwasyon na yan. Sila po ang naglagay sa sitwasyon na yan. Sinundan lang po namin ng ebidensya, sinundan lang namin ng dokumento, kaya nandun po yan. At any rate, may due process po tayo. Nasa piskal yan. Sumagot po kayo dyan. Huwag po ako ang sagutin nyo na sagutin natin sa social media. Because the more you say the politika yan at namumulitika ako, kayo po yun ang bumukhang namumulitika, hindi po ako. Okay, next question po. Follow up po, Director. Meron naman pong post ang ibang mga DPS vloggers, si Attorney Hiram Roque, na kung saan pinost nila na may ace daw di umano si Pangulo at well, do you have any plans to investigate on those comments? Actually, it's ongoing. The investigation is ongoing mula pa noon, no? In fact, I created a task force specifically to address this. So, that is always the problem. Eh. Magsasalita sila, magpepedal ng fake news. Pag inimbestigahan ng authority, sasabihin, pinupolitika, ginagamit yung ahensya para sa politika. So, what do we want to do? Lawlessness na lang, wala tayong susunding batas. Hindi tayo dadal sa proseso. Pag inimbita ka ng isang ahensya, hindi ka pupunta. Tapos magsasalita ka sa social media. Just like what's happening in Congress. Iniimbita, hindi mo pupuntahan. Pero busy ka namang magsalita sa social media to defend yourself. Meron po tayong batas. May sinusundan tayong batas. We follow the law. Kami po ngayon, nag-file ng kaso. Actually, ang sabi ko naman sagutin nyo doon sa Office of the Prosecutor. Doon natin malalaman. Hindi yung sabihin natin, kung kayo po prosecutor at ang depensa, politika lang yan, wala pong makikinig eh. Ang titingnan po ng piskalya at ng korte, testimony. Sino tumistigo? Doon sa mga 54, nag-issue po ng affidavit yan. Documents, inisyu ng SEC, inisyu ng local government of Pasig. Those are real copies. Yung mga circumstances, ano nangyari talaga doon? So, pero sila, argumento, politika yan.
Unang-una, under sa aming rule section 7, we are allowed to issue compulsory process and to gather additional evidence. So maliwanag po sa rules namin yun eh. So para ito pong ginagawa po namin, this is akin o ibig sabihin, ito ay parang parehas po sa preliminary investigation. Kung saan ang complainant at saka yung akusado o dito po sa kaso po nila, respondent, ay pinapayagan na magsumite ng mga ebidensya. So, until now, maski nga po sila magsumite po sila ng ebidensya, tatanggapin din po namin kahit hindi naman po nila inattach dun sa kanilang answer ad cautelam. So, dito po, lahat po dito, bilang parte po ng due process, lahat po yan binibigyan. At saka unang-una po, ito pong pinag-uusapan po natin ay accountability. Ito po yung pinakamatas. Nakalagay po ito sa atin sa Ligang Batas. Public office is a public trust. So pinag-uusapan po dito ay pera ng bayan, hindi naman po pera ng hindi po niya pera to, hindi po pera namin. Pera po ng taong bayan ang pinag-uusapan po dito. Salamat po. Manny. Director Manny, baga. Sir, prior to the raid, were you aware na yung property na yun, yung KTV na yun, somewhat related sa mga defense? What we know is, yun nga, yung Cliff Point Development, they own the compound, yung Cliff Point Square. Pero nalaman namin na yung involvement nila dun sa KTV, nung nakita na namin yung dokumento after the raid. Sa totoo, someone sent me the lease contract. Attached dun yung articles ng Cliff Point, which we validated, at ng Serin, which we validated from SEC. So, mas dumali lang yung trabaho namin kasi may nagpadala na sa amin ng dokumento. Sige po. Pakilakas na lang ng boss at pakilala. Magandang umaga po, Executive Director and POM. Ako po si Kenneth from the Philippine Daily Inquirer. Director, tanong ko lang sana yung nabanggit mo nga kanina, the NBI's report on its threats, on the Vice President's threats to President Marcos. So could you elaborate more on yung naging findings ng NBI? Well, we determined that there is reason to file cases. Ibig sabihin, the elements, ganun yan when you file a case, ang tinitingnan mo lagi yung elements ng krimen So, we find, based on the actuations and those investigation, the elements are complete. So, dinala namin sa Piskalya. And the Piskalya, which is the National Prosecution Service, they'll be the one to determine if there is iba na yung standard ngayon doon sa DOJ, reasonable certainty of conviction, di ba? Yun na yung sinasabi. So at that time, what we determined, tingin namin there's enough probable cause to indict the Vice President on grave threat and inciting to sedition. Sir, could you expound kung anong mga elements ito and anong crimes allegedly committed? Well, grave threat, kasi there is a threat to somebody, yan yung sinasabi ng Revised Penal Code, and the threat na apektuhan yung tao na yun, threaten, di ba? Na may pangyayari na ganun, at saka yung actions na nga, yung actual threat. So, ando doon lahat yung mga elements na yan. And in fact, the difference is also is, you're threatening somebody who is not an ordinary person. So, it goes all the way to may national security component na yan. Doon na pumapasok naman yung inciting to sedition. Kaya pinag-natin. But of course, the end of the day, it's the National Prosecution Service, the DOJ, who will determine kung tama yung aming findings and enough a case to be filed in court. Sir, may leads na po ba tayo kung sino nga yung allegedly contracted by the Vice President to assassinate the President? Well, it's a continuing investigation. Hinahanap pa rin natin. What we know, ito sabihin namin, sa findings namin, that is something na ginawa niya, not spur of the moment na parang sasabihin na ano lang siya, metaphor lang siya, hyperbole lang. That is planned, actually. So, alam namin na meron talagang kinausap, but we want to find out who is that person. That's why, ang atin pong presidente, we are always alert when it comes to sa mga threat. Meron po the other day, habang naka-live yung event, nagsasalita si presidente, nag-post ng COVID doon, nabarilin na yan. So, we're following it up. Susundan po namin yun. Nakakatakot po ngayon yung sitwasyon natin. I think si Kong will agree with me. Parang nag-iba yung situation natin Parang it's so easy to say, barilin mo yung taong yan, patayin mo yung taong yan, di ba? Kunin mo yung ulo ng tao na yan. Tapos nagsasabihin lang, this is all metaphor. Wala kaming
intention. But if you will investigate and look at the behavior and the pattern, mukhang hindi to ordinary metaphor. That is actually a threat. And they're trying to rally people behind them to do something that is bad, that is illegal. And we at the law enforcement will not allow that to happen. Do you still consider yung mga remarks ng Vice President, I think last year, yun na yung threats, do you still consider it a threat? I think, yeah, yes, kami, we will treat it seriously. Any threat sa presidente, parang nauuso yung bomb joke, di ba? Kahit nagbibiro ka, pag pumunta ka sa airport, bawal yan. We criminalize it, di ba? The Congress criminalize it. Because look what happened to New York, yung 9/11, di ba? So, lahat yan. It's not a good habit na mag-joke ka ng ganun eh. You cannot separate already what's a joke and what is real. Especially ngayon, yung mga crimes can easily be done or can easily be encouraged to be done because of the social media. Sir, for Pong Chuba po, sir, could such remarks by the Vice President be considered an impeachable offense? Una-una, titingnan natin yung grounds. Dalawang grounds po ang lumalabas dito po sa threat, no? Unang-una, culpable violation of the Constitution. Bakit po sinabing culpable violation of the Constitution? Kung titingnan po ninyo ang ating saligang batas, nandoon po nakapaloob dito yung oath of office ng ating Pangulo at ng ating pangalawang Pangulo. At doon sa kanilang oath of office, maliwanag na sinasabi po nila na susunod po sila sa ating saligang batas, which is yung ating Constitution, at sa lahat ng mga batas. So dito po, meron pong threat. Maliwanag po, ang tinetreaten po dito, Pangulo. Alam po ninyo, kakaiba po ito. Bakit po? Kasi po, ang tinetreaten po dito ay ang ating Pangulo. Ang ating Pangulo po ang nagrepresenta ng ating bansa, ng bawat Pilipino. At ang nagbibigay po ng threat ay ang pangalawang Pangulo, yung magiging constitutional successor ng ating Pangulo. Kaya ito po ay hindi po pwedeng baliwalain. Ito po ay isang seryosong bagay na hindi po pwedeng palalagpasin. Pangalawa po, betrayal of public trust. Dahil ang Pangulo po natin ay hinalal ng taong bayan. So could you imagine ang Pangulo, ang head of the state, ang head ng ating bansa, ay tinetreten ng pangalawang Pangulo? So hindi po ba pagbebetrayan ng tiwala ng taong bayan dahil ang taong bayan po, binibigyan po sila ng mandato na kaya po sila binoto para ipatupad yung batas. Pero ang lumalabas, sila pa po ang susuway at lalabag sa batas. So maliwanag na maliwanag po yan. Culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Manny, tapos si Rambo. Yeah, ano yan? Few days ago lang. So, kasi we've been monitoring eh. So, maganda to, this also serves as a warning to the public na ang NBI po, we are monitoring everything. So, meron po na nakalab. So, identify namin yung tao, we're pursuing him. So, once we get him, charges will be filed. Ano po. At saka, syempre po, kailangan namin seryosohin kasi parang it's so ordinary eh. Para hindi na rin po pamarisan. Naka-live si Presidente, doon sa live broadcast niya, may nag-pop up na comment. Doon sa government. Doon, di ba? Oh, sa government portal niya. Tapos sir, ano pa yung latest status sir nung pinayin yung complaint sa NBS? Ano na ba yung status? Saan siya? Yung pinayin yung complaint kay Navy Sara, doon sa related sa threat. Ano na ba Yung yung status sa NBS? submitted for resolution. We're praying and we're hoping that the resolution lumabas na siguro in the next month or so, sana para magkaroon na ng pag-usad yung ating justisya. Ay, Rambo. Merong fear na si Vice President Sara Duterte may yet resign kung overwhelming evidence during the Senate trial. Ano yung posibleng magiging ano yan? Medyo political na po yung tanong niya yan. So baka si Congressman ang pwede sumagot.
Unang-una po, yung kanyang pong pag-resign ay hindi po mag-aabsuelto sa kanya sa pananagutan dahil meron po rin nakaumang sa kanyang kaso sa ating Office of the Ombudsman. In fact, dito po sa Office of the Ombudsman, kaya po siguro hindi pa makausad pagdating po sa kanya dahil siya po ay isang impeachable officer. Opo, inaantay pa po. But insofar as yung other po, no, na mga kasama po dito po sa kaso, po pwede pong umusad. Pero once na siya po ay nag-resign, gugulong na po ang batas. Gugulong na po ang ombudsman. Ito pong kaso pong yan, hindi lamang po ito sa usaping criminal aspect. Dahil yung sa Office of the Ombudsman, meron din po itong kaakibat na administratibo. So at doon po sa administratibo, po pwede rin po maglabas ng perpetual disqualification. Pero just the same, ang impeachment po kasi, ang penalty po niyan dalawa. Removal at perpetual disqualification. Wala pong kulong yan, yung impeachment, para po sa paglilinaw sa ating mga kababayan. Pero dalawa po ang penalty niyan, removal at saka perpetual disqualification. Kaya kami po, sa parte po namin, ako po naniniwala, kahit po siya mag-resign, dapat po yung issue po o yung sa usapin po ng perpetual disqualification ay dapat din po yan na sagutin o desisyonan. Kasi ang magiging prayer po dito, once na ito po ay inendurso na sa Senado, ang isa po sa mga prayer dito ay perpetual disqualification. Dapat po yan ay resolbahin din ng Senado. Director, nabanggit nyo merong dayuhan na parokyano. Sa tingin nyo, marami ba maliban nun sa isang, kay Wanis ba kung hindi ako talaga, kay Wanis na Opo. Actually, 4 po yung identified namin doon na foreigners. Isang Malaysian, 3 Taiwanese. Pero yung pong ating mga kinasuhan talaga, yung mga alam natin na identified na involved, nag-appeal talaga nung service. Meron po kasi may mga nag-iinom lang talaga, nandoon lang. So hindi naman po natin kailangang isama doon sa kaso. Ano po. Pero yung 54, we rescue every day, all of them. Tapos yung identify po ng mga managers na sila'y nakipag-transact to do the sexual act, yun po, sinama po natin sa kaso. So, ang sinasabi po sa amin ng mga tao doon sa labas, na mga doon din po, mga tenants doon, sana nga daw Biyernes o Sabado namin na-read at baka mas maraming nahuli. May mga binabanggit po din si Congressman Mike na marami daw nagpupunta roon, mga politiko or what. Doon ako nagtataka kasi alam niyang may mga nagpupunta pero hindi alam niya may nangyayari. Ano po? nabanggit niyo rin, Director, na may mga droga. Hindi kaya posible na yung mga dayuhan na nakikipag-coordinate sila doon sa mga dayuhan para at least ibugaw itong mga kababaihan dito sa atin. Well, gano'n na nga po yung nangyari na yung ating po mga babae na doon na nagtatrabaho na ang tawag ay customer care assistant ay iniaalok nila. Kaya nga po yun, balik ako doon, yung may aquarium, pagdating, sasalubungin ng manager, pumili ka na dyan, tapos pag may napili, akit na sa taas, doon sa Blue Hotel, tapos yun naman pong drugs, that is incidental to the entrapment and rescue, nakalatag po sa lamesa at saka naamoy talaga. Pero even before that, yung pong aming mga assets na pinadala doon, talaga may report on drugs. That's why that is a joint effort of our Dangerous Drug Division, DDD, Special Task Force Group, STG, Regional Group ng NCR po, at Office of the Director. Ando doon po ako mismo personally during that trade. Ano po. Last lang po para sa akin, Director. Yung drugs pa, party drugs o anong klase? It's a kush po. It's a high-end marijuana po. Actually, kung makita niyo po yung recording ng isang media man doon, nung ini-interview siya, tinatanong, talagang high na high siya. Hindi ko po yung mga kasama niya, ganun din. So, this place, ito pong Chicago KTV, it's really established ngayon po, kahit paano man sabihin, it is a drug den and a prostitution den. Ginawa po nilang ganun. Direct, of the 54 CCAs rescued by the Bureau,
Meron ho bang foreigner dito sa kanila? Wala po. Puro mga Pilipino po. At most of them, this is a sad story. That's why it strengthened lalo yung sinasabi ko na yung means na pinagsasamantalan yung kahirapan nila. Nung in-interview po namin, most of them, if not all, single mother po. So nakakalungkot po. So ako, again, sina-challenge nila ako na go against na ganito. Ang challenge ko sa kanila, just tell me na walang nangyaring human trafficking dyan. And just tell me na talagang wala kayong kinalaman na hindi nyo alam. Huwag nyo sabihin na politika lang because the more you say it, kayo yung namumulitika, hindi ako. Eh, paano po nasabing high-end kung single mother pala? What do you mean na ano? High-end po yung club, yung lugar. Yung pong mga CCA, kasi niresearch ko po kanina lang, 5 seconds ago, na pag tinuring palang high-end, yung mga first class, Well, pa hindi nakakana- naman po Ay, hindi naman po malalaman ng mga customer. So kasama na 'yun. Baka kung gusto po nung mga naging customer doon, kasuhan nila ng istapa po yung yung pong Chicago dahil may misrepresentation, ano po. Representative Joel Chuang, sir, aside dun sa threats, ano pa po yung pwede, ano pa yung ibang mapag-uusapan sa April 29? And are you expected to wrap it up? Kung wala na po kaming kung wala na pong member ng Committee on Justice na magre-raise ng question after po ng maisalang ang ating NBI at wala na siguro ipare-recall ng mga resource person, siguro magbobotohan na po kami for the determination of probable cause. Pero NBI lang po yung harap. Sa ngayon, yung pong pagkakalam ko, NBI po yung nakasalang. Congressman Chua, sabi ni Attorney Poa, kaya wala nakalagay dun sa line item na cash in hand on hand. Kaya nasa others daw. How do you respond to that, sir? Well, ako, I beg to disagree with him. No? Pero sige, isasakyan ko na po yung kanyang argumento. Nakalagay po dun sa others nila, 5.8 million lang eh. But paano po nila ipaliliwanag yung inflow at outflow na 6.7 billion? Ang layo naman po ng 5.8 million sa 6.7 billion. Sabi kasi ni Attorney Poa, aggregate daw yun. So halimbawa daw, Isama na nga po natin yung lahat eh. Yung buong 88 million eh. Pati lupa, isama na po natin yung 88 million. Paano po niya paliliwanag yung 6.7 billion? question din ni Attorney Poa kung bakit sinasama pa yung SAL and ni VP Sara noong 2005 hanggang 2007. Hindi pa naman siya impeachable officer that time. Kasi ill-gotten wealth eh. So, syempre, titignan po ninyo yung history. From the time na siya po ay unang naging public official, magkakano ba yung kanyang dineclare na ari-arian? Di po ba? Syempre, ano po magiging basis natin na ito'y ill-gotten kung hindi po natin alam yung history nung public official? So, noong 2007, lumalabas ang kanyang ari-arian 33 million. O nung siya po ay naging vice president or 20 years o 19 years. Tama ba? 2007 hanggang 2024. O mga sabihin mo na, mga ilang taon naging 88 million. So, yun po yung ini-establish natin. Pero, actually, ito pong figure na to ay, dito po kasi sa figure na to, medyo maliit lang. Ang nakakalula po talagang numero, yung inilabas po ng AMLAC. Yun po ang dapat nilang ipaliwanag kung saan po nanggaling yun. Dahil hindi po nagmamatch yung figure nung kanyang SALN, nung kanyang AMLAC, at yung sa SEC na sinasabi ng mga kinita ng kanilang mga negosyo. At ang isa pa pong issue na lumalabas po kasi dito, nung tinignan po natin yung SALN, na isa pong masasabing violation, sa ating pong saligang batas, ang Vice President, ang Presidente, Vice President, Member of the Cabinets, they are not allowed to engage in any business or profession. Dito po, dineclare po niya na siya po ay Board of Director.
ng isang korporasyon. So, dun lamang po, violation na po. Sa April 29, ilalabas niyo ba ulit yung tax records, yung box? Doon po sa, nagkaroon po kasi ng issue dahil ito po ay tinutulan. Bagamat sumunod po ang commissioner ng BIR na dalhin dahil by virtue of the subpoena, pero ang sinasabi niya, base po sa revenue code, bawal daw po. Pero ako po kasi, personally, although hindi naman po ito yung naging desisyon ng ating mga kasama, sa akin po, allowed. Bakit ko po sinasabi na allowed? Doon po sa ating konstitusyon, ang sinasabi po sa konstitusyon, ang Kongreso ay may exclusive power na gumawa ng sarili naming rules. At doon sa aming rules, kami po ay binibigyan ng pahintulot na mag-issue ng compulsory processes, which is ito pong subpoena. At ito pong BIR, yung ITR po, ito po ay bunga po ng subpoena na binibigay po sa aming kapangyarihan ng rules at ng saligang batas. O kung meron pong conflict doon, between doon sa national law at saka sa constitution, ang mananaig po dyan yung ating saligang batas. But just the same, para hindi na po nila questionin sa Korte Suprema, para hindi na naman po sila mag-apply ng TRO, ito po'y pinagpalibang muna namin. Hindi naman po namin ito dinidisregard totally. Ito ay nilay on the table. Kumbaga, nilagay muna dyan sa gilid. So sa April 29, hindi yan. Pwede po siguro pagdating po sa Senado, baka po pwede po. Or sa next scheduled hearing, kung pag-uusapan po ito, pwede pong pag-usapan. Pero ako po, sa akin po paniniwala, even without the BIR, even without the ITR, medyo yung numero po malalayo. Hindi po nagtutugma-tugma. Yung numero sa SALN, numero sa AMLAC, at numero sa SEC. Sabi ni former BIR Commissioner Kim Menares, pwede ang presidente ang mag-utos na ipapabuksan yun. Of course, we do not want the President to engage in this dahil ito po ay constitutional process. Ako po naniniwala, hindi na po siguro kailangan. Yan. So, Congressman, parang sinasabi po ninyo, yung laman ng ITR ay importante, but not that important na kinakailangan pang pagtalunan ng mahaba. Tama po kayo. Kasi dito lamang po, yung numero, hindi na po nagtutugma eh. More than enough na po eh. Unless, of course, sa susunod na hearing, meron po silang mga paliwanag na masasabi, pero lahat po yan, tatanggapin lamang namin kung yan po ay ipipresenta nila sa Committee on Justice at hindi po sa media. Important, but not necessary. May report din sa amin dyan, nung Via Luna ngayon at Luna pa, na mas malinaw na ang nagpapatakbo sila, hindi lang siya para, ginamit yan eh. Mga politiko, mga negosyante, mga foreigners na gusto nilang magkaroon ng transaksyon, dyan nila dinadala. Ginagamit nila na, kuha nila dyan. Kaya nga siguro alam niya na may mga politiko na pupunta, malalaking tao, mga foreigners, he used it for the advantage nila. Ganun yung ano niyan. Yung halaga po, halimbawa, yung halaga na sinasabi nyo, magkano? Let's say na lang, 15,000. Sa isang gabi, kung may transaction siguro, 10, magkano yun? That is 150,000. Alisin mo na siguro yung 50,000 kasi may mga report doon ang napupunta lang pala doon sa mga babae, 5,000 hanggang 10,000 lang. Mas malaki pa yung cut ng operator. O di, can you say 100,000 a day? That's already 3 million a month. Magkano ang rental dun sa lugar? 600 pesos per square, 187 square. Magkano lang? Di mo ba? But more than that is the advantage siguro dun sa mga katransaksyon. Okay, nabanggit niyo yung Director, hindi ba dapat kabahan dito yung mga may term yata dyan honey trap. Yung naging kaibigan sa pamamagitan ng transaksyon doon, na maaaring pag-imbita, hindi po natin alam, kabahan ba sila na baka somewhere, somehow, dadating ang araw, pwede silang ma-blackmail? Ang problema po ni Congressman Mike Defensor, kung meron siyang ginawang gano'n ng mga hindi niya na pwedeng ilabas because that will be a declaration against his interest. Then ibig sabihin, talagang meron doon at alam mo. Hindi po ba? Kaya hindi na rin siguro kakabahan yung mga pinicturean niya siguro doon or binidyo niya. Siguro po. Director, prime property po yung pinag-uusapan natin at the heart of Pasig City. Alam po natin yung value. Nasa mandato po ba ng NBI para alamin natin
sa ating pagsisiyasat kung papaano na-acquire ang property ito ng kanilang pamilya at disadvantageous ba yung pagkaka-acquire? Well, unang-una, ang NBI po has a very broad mandate. Basta meron pong tingin natin na krimen na ginawa dyan, whether it's corruption, racketeering, estafa, killings, kahit ano po. So, dahil binabanggit niyo po yan, pwede pong silipin yan. At lalo na may report yan sa amin ng local government na matagal na palang nawala na dyan siyang hindi na makapag-present ng disagreement. And it's true, the prime property, dyan po yung istasyon ng subway. At napakaganda po ng location na yan, napakamahal na ng lupa dyan. So I think, ako po, I will make recommendation to the Department of Justice because PCGG is under Department of Justice to review the terms of the agreement between Cliff Point Development Corporation and PCGG. Total, binabandera po ni Congressman Mike Defensor na ang nagpapaupa dyan, gobyerno, para ginagamit pang palusot na hindi kami nagpapaupa, gobyerno. Totoo naman sa gobyerno ka umuupa. But yung Cliff Point Development Corporation mo, nagsabli siya na nagsabli. Ikaw na nga mismo nagsabi, may 7-Eleven, may Korean restaurant, yung Sirin, umuupa doon sa Cliff Point. So, andun po yan. Makikita po ng NBI lahat yan. At ang dokumento po, hindi magsisinungaling. Okay. Questions pa? From media? Wala na? Okay. On that note, we'd like to thank 3rd District Manila Representative Joan Chua para dun sa update na hearings ng Committee on Justice sa impeachment case versus Vice President Sara Duterte at NBI Director Melvin Matibag for rich explanation on recent developments dito sa kaso. He is due to appear sa Wednesday sa House Committee on Justice. So, antabayanan na lang natin ano yung magiging revelations on Wednesday. Maraming salamat sa inyo lahat at we'll see you next Saturday.